is a remedy in every problems, in every persecution, in every trials, there is a remedy. And its name is what? Jesus Christ. Na walang itilain igsuon madtuan in times sa mga kinahanglan, despite sa mga problema, sa mga kasubok nga niagis ng kinabuhi, and we can understand that only Christ can give us comfort. Amen? Wala nagilain. And the only remedy or pagitawag ng makinahanglan walay lain is the Lord Jesus Christ. And thank the Lord of that atong nasabtan na si Kristo lang gyud ang atong gitawag na Dios, Ginoo na maoy makahatag og satisfaction sa atong mga kinabuhi. Dito magdugay igsuon mga Biblia atong abrihan in the book of Matthew chapter 19 verse number 13 down to verse number 15. And then ambak na sa book of Mark, then ambak na sa book of Luke niya. And if you turn there, tumakit-an na mo payong tindog as we give reverend sa pulong sa Ginoo, pagkahod sa pulong sa Ginoo this morning. Matthew chapter 19, verse number 13 down to verse 15. Now, nga na igsuon ka-importante ganing nga mensahe kay sa tulo ka books in the New Testament, makita ni mo ni or mabasa ni mo ni paulit-ulit o tingin sa Biblia, if written for 4 times or maybe in many times, it is important kaya naman kana pinagbalik sa Ginoo kay importante na para nato tanan. So please atong abrihan kung naa kay Bible abrihin palihog, and then kung nakailaila dapat wala Bible please share the Bible na sa imo ka. Okay? Then atong tabangan sila to open the Bible, especially sa mga bisita atong tabangan and be a blessing this morning. Naala sa amen. Matthew chapter 19 verse 13 down to verse 15. Atong basahon sabay tanan. Ano? Ready, start, begin. Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray, and the disciples rebuked them. But Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed things. Like so on verse 13, and then were came brought unto the little children, na yung mga nagdala o bata diya ang Christ, o niya nakitaan sa mga disciples, yung sa diya, o girebuke nila, nga ayaw nyo magulaman ng Christ. But verse number 14, yung Bible diya, sa diya, nakitaan ni Kristo igsoon, ang gibuha sa mga disciples, yung sa Bible, suffer little children, and forbid them not. Kaya ayaw siya pagbiti, to come unto me, for of as such in the kingdom of heaven. Kaya naman, naapoy kinariyan sa langit para nila. And he laid his hands on them and departed thence. Okay, sa baka verse, nakabriyan, Mark chapter 10. Marcos kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 16. Kaligsoon, usala ko tumong kaligsoon nga buntag atong tagaag importansya ang pagtabot sa mga kabataan, pag-reach out sa mga kabataan. Chapter 10, verse number 13 down to verse number 16. Naala ka sa amen? Taranta, ready, start, begin. And he brought young children to him, that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was displeased, and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of God. Verse 15. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Verse 16. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. So on the next, nagaduwa na po the books of book Mark, at masabtan diri that Christ blessed those little children and loved those little children. Last, in the book of Luke, chapter 18. Mark those verses sa Biblia, igsuon, nagatudlok kung unsa ka-importante ang mga bata diya ang Christ. The children is very important diya ang Kristo igsuon. And as of Christians believers, kung unsa importante sa Ginoo, importante po sa ato. Amen? Chapter 18 verse 15 down to verse number 17. Atong basahon sa baytanan. And ready, start, begin. And they brought unto him also infants, that he would touch them. But when his disciples saw it, rebuked them. But Jesus called them unto him and said, suffer little children, come unto me, and forbid them not, for as such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, shall in no wise enter therein. Nag-aampo na, let us pray. Damo ng ulo.
Ipiyong matamata for this morning. Our Heaven Lord, once again, thank you for your goodness, Lord. Salamat sa imong kaayo, sa imong kinabuhi o bakad. Thank you, Lord, for allowing us na makadungog na po sa imong pulong. O tunod ni walang Espiritu, ikaw magalihok sa unang-unang kasi tabangi ang matag-usa. Tabangi ko, Lord, as I preach, Lord, di na ko rin makaya without your help. Lord, salamat sa imong kaluoy, grasya, na naaming sibahan karon. Makadungog, Lord, about your God sa mga butang na dapat imong ipabuhat sa amuan. Thank you for salvation, Lord. Salamat sa kaluwasan na imong naangkon gikan kanimo, Lord God. Lord, I pray you bless every one of us na naadiri karon. Ikaw magalihok, Lord, sa matag kasing-kasing unahuna, ikaw maghatag og kadaugan sa among panimbahon. Lord, wala ni mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Kining ginahom mong ginaampo, ginasali, ginapasalamatan in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Now, igsuon kay makitaan tulo ka book from Matthew, Mark, Luke. Makitaan mo igsuon that Christ loved those little children. Kung yung taawon, dili man kayo kailan ni Christ, ano wala po niya na ilhan ni mga bataan. Pero the Bible says, many times kung makitaan niya, pamiti na madunggan mo sa pag-respond ni Christ, at ipagditaan siya sa mga disciples, when the children gidala sa kang Kristo, ang mga disciples ilang gipang bawalan, no? Wala usahay mo bitaw no kanang sa panibahon ba? Mo pasalamat ta kay naay mga teachers katudlo sa mga bata, amen. Kay kung naay mga bata diri karon, sige gitad. Kaya daw diri, sige lingkod, sige ito, sige og di maglimbag, dili gyud makapuyo tungod kay bata, bata normal bata man din na. Mula sa diha nakit-an sa mga disciples na mga bata umadto kang Christ. Ang mga disciples siguro para dili maulawan, wala iya gididaan, ayaw mo ilang ginibyo, ayaw mo doon. Pero sabi daw no kanang kita, mga ginikanan ba? Kung ang bata kay napay disan mo duo sa Ginoo, tugutan gid niya. Ayaw gyud pagdit. Ikabulo ba kay suon, Jesus loved those little children. Gayon sa Bible, ingos sa Bible, many times ingos sa diya, suffer little children to come unto me. And forbid them not. Ayaw giting yung pugni. Kaya naman, ingos sa Bible diya, because ingos sa Bible verse number 16 sa Luke, verse 16 diya, and forbid them not, for such as a kingdom of heaven. Now, ngano man nga gigugman sa Ginoo ang mga bata, ngano man nga ang mga bata kailangan gugmaon sa Dios, sino man kailangan po'y langit, nagiprepe ang alay po'y langit, nagiandam ang Ginoo para nila. Kung ba kay so, do you think ang gadto na ikalag? Even those little children na anay kalag. Kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan, dako na ka. Kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan, kaning mga bata kailangan po ni maluwas. If Christ died for every person, every people, kailangan pa ito igsoon, makita ang kinabuhi ni Kristo nga they love those little children. They love so much. Mga disciples na nagpugungan niya, mga disciples na nagdili ani pag sa Bible, forbid them not. Ayaw niyo pugni. And the Bible says, God bless those children. Yung sa Bible, gilehans niya ang mga bata. Gipalangga niya ang mga bata. So that's why, kung kinsa ginapalangga sa Ginoo, palanggaon po nato, amen? Mo na atong desire as a Christians. If you are truly saved, kung unsa importante sa Ginoo, importante po nimo. Muna yung sa Bible na sugod sa Matthew, Mark, and Luke, di balik-balik na siya na every children ayaw pagdit nga muduol sa Ginoo, amen? Kung mga-igsoon, duwaray posible nga padunggan sa imong anak. Kung atay anak, bata pa, duwaray posible anak. Naagilay puntos iyang ginabuhi nga maabot ang ginawag na turning point. Magmahay ka kung pilion niya someday ang kalibutan, ang barkada o ang bisyo ang kalibutan. Pero malipay ka kung pilion niya ang Diyos sa iyang kinabuhi. Mauna, every time nagtunso ka sa pulong sa Ginoo, every time naghahatag ka o panahon sa mga bata, and you know what, mauna ang mga bata nga po sa diin, dali na kayo pasabton sa pulong sa Ginoo. Kami, galakaw, gasangyaw, may makita, may mga adults, most of them, madili yun. Brad, dahil panahon, gamay lang, Brad, kasi mga 5 minutes lang. Pastor, busy ko, magpanday ko, Pastor. Pastor, nanay pa, Pastor. Dahil alibay. Pero ang bata, maski maglungagla, maminaw gina. Ang bata, maski mag-usay gina, agula nga diya, maminaw, kaya naman. Because ka ng mga bataan na ay desire na minaw sa pulong sa Ginoo. Those little tinagsoon, gihigugma na sa Ginoo, kasi sa Bible, forbid them not. Ayaw din sila pagditi nga makaduos ka sa Ginoo, because they are a kingdom of heaven.
nga nagapaabot nila. As a believer son of Christ, we need to love what Christ loved. Kung kinsa ang higugma sa Ginoo, those children, little children of soul, mga itong ginatagaan panahon sa Ginoo. Children is the most reachable about salvation. Ang pinaka-ma-reach out mo, ang pinaka-padali, pasabot abot kaluwasan mga bata. Kaya kasagaran sa mga dagko, dili na sila basta-basta mo ito, kung nangawa ni mo abot sa kaluwasan, regalo lang, sayo na ko rin mo kaluwasan doon, dili, ingon nga anak, dali, dili. Ang Bible man isura, dili man ako. Ang Bible na ingon ako, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Now, kung ingon na experience sa dagko, daghan kay gasol. Dili, nako'y lilihog daw. Nagasimba ko. Nabaptismuhan ako daw, dili, pero bata, ibang surya, may tungkol sa John 3:16, is easily to understand. Why? Because they are very reachable person. Mo nagpinakadali, pasabdon, mahitungod sa kaluwasan. Kaya wala pa kayo nibalaan regarding sa salvation, wala pa kayo nibalaan regarding paunsa, makasunod sa langit. Mauna, we try to do our best to reaching children for Christ. Now, the title of the message so ang karupunta, Reaching Children for Christ. Reaching Children for Christ. Nagapalingkamot ang church, di na si pastor, di lang ang staff, but every member sa kanila church, we try to reach those children for Christ. Wala na sa laigsoon, gi-reach out para mahimong membro sa Baptist, but we try to reach them para mag-aangkon sa kaluwasan. Kung wala talaga invite nila para mahimong Baptist sila. You need to understand that we're going to their house, teaching Bibles, teaching salvation, kailan mauna ang plano o gamot o salino sa ilang kinabuhi. Kung kita nga mga Kristohanon kung dili ta mutuman, kinsa may mabuhat? Wala. That's why as believers, Christians, it's very important to reach those children for Christ. Ay, pastor, dili man ang membro. Ay, pastor, dili man ang kaumas. No, I believe this. Even kita igsoon na reach out na Buddha. Amen? Pasalamat na ka na nag-reach out sa tuwa. And that's why we continue what we have done. Now, most of them is easily to understand how to go to heaven. Sa iyo na kayo para sa ila makasabot. Paunsa makaadto sa langit. Wala na ilang istorya. May iyo ka sila, may invite ka sila, o pili mo ulawat ka guys, pili mo dapat to, pastor, may uso kumatog langit. Dali na kayo masabto, nagsuko ng mga bata. Mga ito na, if you try to understand, kaya mga bata, the work that children ministry, kabalo ko, dili po sa yun. In the children ministry, dali po, bata, guna. Ikaw kayo na kay bata, duwa lang ako. Magtagbon, may kaiman, kana kabaka sa pulo, 15, 20 ako. Dili alin. Pasalamat na kanay mga workers, mga teachers, mga tundo, parang na every Sunday. Wala sila nagdadagan, diri karoon, wala sila nag-istorbo sa mga karoon. Makapaminaw kapag ayaw kayo naman. Because na ay nag-care nila. Most churches, makapaminaw, kasilaran simbahan, wala nag-care o bata. Kung nanaon mo ang mga bata, mga tug simbahan, mauli na po naway ni bata. Pura kami sa una ba? Simba tuod ni, puro pag-abot sa balay, wala na wala na. Simba isang papa, mamay, faithful kayo simbahan sa una, grabe na dala may simbahan, pero mag-ulit ni, maura mong gyapon. Kiwa may tulo sa mga. Gatulo ka lang, mga adult naman. But thank the Lord, I ministry. Ngayon mga bata, karoon dito, gatulo ka, nagtamod sa pulong sa Ginoo. Amen? Pasalamat na, reaching those children for Christ. Now, children needs the Savior. Amen? Ang mga bata, kailangan po ng kaluwasan, kinahanglan po nila si Christ. Di nila sa mga adult, di lang sa mga lola, di lang sa mga singles, di lang sa mga young people, but even children needs the Savior. Kailangan nila ang manduluwas. They can be brought to Christ when they are very young. Samtang bata pa sila, hindi na ito sila madala-dala ng Christ. One of the first duty as a church is to bring children to Christ. Maog din ang pinaka-importante ikson. Kani nga simbahan, kung nasugod ka sa pinakasugod, ani, we started teaching those children. Teachings sa mga bata o karon mga young people na. Sa una mga sipunon pa na karon pugmuho na. Sa una magdudlo may mataan no oy guys ano mga yagit pa kayo hubo ko sila napay mga zipon napadali ako ko diri. So ay mataan ni mga young people mga bata na mo nagsugod ang coastline sa mga bata, amen. Kaya po tayo on reaching children, i-bless ang sa Ginoo ang mga nagsimbahan. Remember, those children, one of the duty of the church is to bring children to Christ. Whatsoever good thing we do for others, the same what we receive from God.
Kung unsa imong gibuhat nga maayo sa uban nga tao, the same ang imong madawat gikan sa Ginoo. Ito ko ang Biblia, Ephesians chapter 6 verse 8. Okay, whatsoever good thing nga imong gibuhat para sa Ginoo, igsuon is the Bible dra, is the same what you receive from the Lord. Ephesians chapter 6 verse 8. Ang tanaw ng Biblia igsuon. Now I know children is a precious little precious sa tabangan sa Ginoo igsuon. Those children is love. Gigugma pag-ayo sa Ginoo. That's why, as a believer Christians, we love what God's love. Okay, verse 8. Ingon sa Bible that, knowing that whatsoever good thing any man doeth, kung sa ginahimo sa katao nga maayo, the same shall he receive of what? The Lord. Ang atong pag-reach out igsoon sa mga bata, ang atong mga bata igsoon ginatabangan every time na nabuhat ang maayo sa ilaha, good thing to show with them. And the Bible says the same what we are received from the Lord, whether we bond or pray. Remember, igsoon, everything that we do for God is the Bible igsoon, ato na siya ma-receive, gikan niya po sa Ginoo. Most children are little known about the Savior. They need somebody to teach them, and the church, that is our responsibility. Kasagaran ng mga bata igsoon, gamay na nabalaan about sa Ginoo. Kasagaran nila cellphone, media, no? Laag, barkada. Kasagaran sila, yung anak na gyud gamay na ito gibalaan, may tungod sa atong Ginoo. So that's why, as a church, it is our responsibility to teach them about the Bible or about our Savior. Number one, itong dugay, so reaching children. Now, there are things na atong matunan sa pag-reach sa mga bata. There are things to learn about reaching those children for Christ. Number one, itong dugay, so number one, atong mabal Andre, atong makit Andre, atong matunan igsoon for reaching those children for Christ. Number one, the things what we do for God is not in vain. Ang imong gihimo para sa Ginoo dili mahimong tawang. Ato nga ba yan? Familiar verse, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Una nga Korinto kapitulo 15 versikulo 58. Now it's always remember the things that we have done for God, we do for God, is not in vain. Naaginay igsoon nga kahimuan, naaginay kadaugan sa atong gitawag nga kinabuhi. Now, number 1 point, the things that we do for God is not in vain. Chapter 15, verse number 58, ang basahon. Tanawa na sa mga mata. The Bible says, verse 58, ingon dire, therefore, my beloved brethren, be steadfast, okay, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Now remember, son, reaching those children is the work of the Lord. Amen? Di na trabaho ni pastor. Dili na siya gawag ang plano ni pastor. But it is the work of the Lord. That's why we're always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now remember, everything you have done for those children, dili mahimong kawang ang imong panahon nga imong gihatag sila every Saturday nga nagatudlo ta sa ilaha. I believe dili mahimong kawang every time igsoon ang imong talent, nagkamang-kamang ka diha, nag-story ka diha, nagbaguba imong dagway, naghimbak ang puppet diha. Di mahimong kawang kag naman kana igsoon naay kahimuan atubangan sa Dios. Remember, all the things that we do for God is not in vain. The time we invest, the talent we use. Alam ko kas, di naman talaga makatudlo, pero kung wala ka mapakanta, amen? Di makapakanta, kayabag ka, pero makapadula ka, amen? You do your talent, gigamit niya yung best para magamit sa Ginoo. And remember, nakakatunan niya, pagkapuot nila, nga tananin mong sakripisyo para nila, dili, yun na, mahimong kawang. Iyo sa Bible, iksunod, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang imong paghago, ang imong pagtrabaho, pag-invest sa imong panahon, imong time, paghatag mo sa imong gitawag na talent, and also pinakalas, ang imong gitawag na treasure. Did you know what? Reaching those children needs money. It's involved money. Dili ta makahimo igsuon sa buluhaton sa Ginoo pagkapot ani mga bata without your treasure. So maybe this morning, di ka maka-add to sa extension class, or maybe di ka makatudlo sa mga bata, but you have something na pili mong hatag para sa mga bata. Okay? You have something na pili mong mahatag para sa mga bata, igsoon. And I believe, as a church, we need to be a cooperative sa kanilang mga area. Yes, dili sila makabalos.
Yes, our treasures, if we invest to them, is not in vain. Ang imong treasure, ang imong kwarta, imong invest sa ila, dili may imong tawag. If we support financially in our children ministry, it is God investment of God. Kung naghahatag ka og support sa children ministry, investment mo na sa Dios, o kana nga investment, istoryahan ka, dili mahimong kawang. Usahay mo na itong problema, ginikanan ng minaw. Ginikanan ng minaw. Usahay, lisod para nato mutudlo sa atong mga anak regarding sa pulong sa Ginoo. Tama? Usahay masayon sa imuhang mutudlo sa uban nga bata. Ako, experience na Nakoy mga anak doon sa simbahan. I have 3 children sa simbahan. Usahay lisod sa tuang mutudlo sa ila regarding sa pulong sa Ginoo nga ginikanan more than sa uban nga bata. Pero kung ba kaigsoon, I thank the Lord na ay mga workers aning nga church na pwede makatudlo nila. Dili man ta nakatudlo sa mga bata, pero naay gamiton ang Ginoo somebody in this church to teach them. Mula ginikanan sa kakanungay, dat-at imong bata dili simbahan. Di magkakatudlo sa balay. Kung di mo makayatudloan sa balay, sa regarding sa pulong sa Ginoo, dat-at simbahan. Kaya naay mo tudlo diri. Naay somebody mo share sa ila. Naay somebody mo tabang nila. Usay sa ginikanan gusto sa tuwa, pantay yung gusto sa tuwa tudo sa mga bata regarding sa punong sa iyo, usay, ginunti man kita. Ang atong itudlo usay makit-ana nila nga dili man posibo sa atong tinudloan. Mo na isang bari kay church nga matabang sa inyong mga anak, and that's why I'm telling you son, every time nga mo invest sa ating gitawag na pagtudlo sa mga bata, I believe it is a good investment nga pwede mahimo, dili mahimong kawang ang imong paghatag niya para diha. Yes, ningon ta pastor. Kung muhatag ka financially sa mga bata, I believe this nga ni Bausahay. At mga naon, muhatag ka, hindi ako sa mabalo sa tuwa. Tinuod man, mga bata, hindi na makabalo sa mga financially, yung mga bata, manin, nakabalik trabaho na man. For everything you give for God, God gave it back. Akong hangyo ba, kung muhatag ka para sa Ginoo, ihatag sa Ginoo. Kaya kabalo ta ka na, paghatag mo sa Ginoo, ibalik ka sa Ginoo sa imo ba? That is a real point na masabtan diya. Yes, dili makabalo sa ughatag nato, pero nagatuo kay Igsoon ang Ginoo, nakita niya imong kasing-kasing nga magtabang nila. And I believe God will glorify that area sa ginawa na kinabuhi. Always the Igsoon, those the children of Igsoon is very important to the Lord. But the things that you do for God is not in vain. Always remember, basta hindi ka pasok, kapoy na kayo pasok pa. Tundok ni mga bata, usarin ka na ba ni pastor, naluya na ko. Yes, ay kaluya. Ang Ginoo nag-promise siya, ang imong kahago dili mahimong kaupon. Amen. Padayon lang. I believe pagbalik sa Ginoo wala na may tuto bata dito siguro. Wala na extension class, wala na mapakanta sa mga bata, wala na. Amen. Dili na. That's why we can do all we can sa kaning place sa malapatan to show the love of Christ to those little children. Amen. Atong ipakita sa mga bata nga gigugma sila sa Ginoo, gigugma sa Dios. If they do good for they always favor from the Lord. Kung magbuhat ang maayos sa mga bata, naagay always pabor ang Ginoo sa atong gitawag nga kinabuhi. Number 2, itong duga because of time. Number 1, things to learn about reaching children for Christ. Number 1, the things that we can do for God is not in vain. Number 2, kaya importante sa Igsoon, we need to stay united as a church. Ato nga ba na Biblia, Romans 12, verse 5. Romans 12, verse 5. We need to stay united. Dili ka mag-group division, but stay united. Tingnan naman, kung mag-unite ang Igsoon sa church, dako tag mahimo para sa Ginoo. Amen? Kung unite ang Igsoon sa matag-usa ka nato, dako tag mahimo. Dagat bata nga ma-reach out, dagat bata nga makaangkon sa kaluwasan tungod kay we are united. Romans chapter number 12, verse number 5. Tao sa Biblia, Romans 12, verse number 5, ako basahan, tanawa sa mga Bible diha. And the Bible says, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Now remember, Igsoon, we are the body of Christ. If you are saved, if you are a member of this church, remember this, you are the body of Christ. Kinsa ang head? Si pastor, dili. Ang workers, dili pod. Wala ay head sa simbahan kundi kasaman. Si Christ. That is Colossians chapter 1 verse 16. I think Ephesians. Na wala laing head ng church kundi si Christ. That's why as a head of the church, as a body of Christ, we need to stay united. Kaya naman, para magamit na sa Ginoo. Usay, simbahan, kung dili tayo united, murag
Pipila lang ang magamit. Ang uban, dili magamit tungkol kay dili tayo unite as a church. Sa isa pang verse number yan, we are the body of Christ. 1 Corinthians chapter 1, verse number 10. Isa pang verse. We need to stay united as a church. Kaya mo ni pinaka-importante to the church strong, and then we can do more for God. In a church, stay united, and then tanan tayo igsuon mahimo, nga daghan tag mahimo para sa Ginoo. Chapter 1, verse 10. Now, in the Bible, now, I beseech you, brethren, by the name of the Lord Jesus, that ye all that ye all speak the same things, and that there be no divisions among you. Mark this so ready to say, united, ang dili ma-divide, but that ye be perfectly joined together in the same mind and the same what? Judgment. Now, so the Bible says, as a church, we need to the same mind, the same judgment, the same the same the same speak, pag-istorya. The same mind, is the Bible here, and the same judgment. But they are perfectly joined together in the same mind and in the same judgment and so on. We need to stay united as a church. I believe reaching those children is not my plan. That is God's plan that we need to follow. Remember, sa pagkapot sa mga bata, di na plano ni Pastor. Di na mga gustuhan ni Pastor. Pero mauna ang gusto o plano sa Ginoo. Tanan lang tayo igsuon, nahimo ng followers or nahimo ng servant sa Ginoo regarding sa pagkapot sa mga bata. Let's stay united for reaching those children for Christ. Get involved. Dili man tanan makatudlo or makakuyog, pero pili ka mga ampo. Amen? Amen. So, wala kong ingon dito, tanan makuyog. Frank telling ba? Sa kaning nga ministry, kailangan na mo imong pagampo. Ginikanan, we need your prayer. As a church, we need your prayer sa kaning nga ministry. Yes, tinuod man, dili ka makatudlo, di ka makauban, maghatag o panahon, makatudlo sa, di ka makashare sa imong gusto. Palagi rin gusto ng imong pagampo, dako kaya tabang namin. Kami nga sa ministry, kami nga nagtulong sa mga bata, it is a big help for us na naay somebody, naay church, naay members simbahan, naay ginikanan, naay singles, naay adult, na nag-aampo para sa mga bata. Ang makala ko simba ka ng mabuntag. Nag-aampo na ba kanila? Nakatry na ba ka as ginikanan? Nakapray na ba ka sa mga bata? Nagipalangga sa Ginoo? Nakapray ba ka sa mga members sa kanilang simbahan to reaching children? Now, I'm telling you soon, it is very important na naay mag-ampo para sa mga nagalayok. Amen? Kung dili man makaya, mag-uban na mo, kamon ka na mga balatiya, but you can pray. You can support the children ministry. You know what is the big, damok ayaw na yatawag ang igsuon sa simbahan. Ang ginawag na children ministry. Number 1, the things that you have done for God is not in vain. Number 2, we need to stay united as a church. Number 3, things to learn about reaching children. Number 3, God always bless our right doing. Ang Ginoo nagapanalangin sa atong mga tama nga binuhatan. Ano ba ng Biblia? Psalms chapter 84 verse 11. God always bless our right doing. 84 Psalms verse 11. Now igsoon nagapanalangin siya kanatong tanan kung naa sa tawag na sakto o tama ang atong ginubuhat para sa Ginoo. Psalms 84 verse 11. This the Bible says, Psalms 84 verse 11. God always bless our right doing. Ingon dira Psalms 84 verse 11. For the Bible says, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from them and walk uprightly. 84 verse 11. The Bible says, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from them that walk uprightly. Now, mark this on, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ang nagalakaw na igsuon nga mataro at ubangan sa Ginoo, God will bless. Na ay tawag na pabor sa mga verse, Psalms 112 verse 5, sa mga gamay. 112 verse 1, God always bless our right doing, and I believe reaching those children is a right thing. Amen? Maayo nga butang, chapter 112 verse 5. Is the Bible, a good man showeth what? Favor. Ang maayo nga tao nagashow sa pabor, and then that he will guide his affairs with what? Discretion. Like so always bless those people
gina-bless sa imong igsoon ang mga tao nga nagitawag nga maayo ug tama nga binuhatan. Now, I believe igsoon, reaching those children is a right doing. Pinakasakto ug tama ato ginabuhat. Stay in doing right. I believe later in your life, ma-rate nimo kung unsa ang imong gitanong. Number 4, ita magdugay. Number 4, ato abra na Biblia in the book of John chapter 34. John chapter 4. John chapter 4 verse number 35 down to verse number 37. Juan kapitulo 4 versikulo 35 or maybe 34 down to verse number 4. Chapter 4 verse number so with the verse number 34. Chapter 4 verse 34. John chapter 4 verse 34 down to verse number 35. Okay? Ato tanaw. Sugod na po sa 34 down to verse 36. Okay? Number 1, God, ang iyong gibot para sa iyo, dili din mahimong kawang, gaduhan. Ang Ginoo is, kailangan ta mag-stay united, pag-reaching sa mga bata, and then always, God bless the right doing. And number 4, John 4:34 down to verse 36. The Bible says, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Verse 35. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Verse 36. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice what? Together. Remember, Igsoon, because the Bible verse 25 here. And there are yet 4 months, and there cometh the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields. Number 4, Igsoon, number 4 points. Things to learn about reaching those children for Christ. Number 1 is your labor is in vain in the Lord. Number 2, Igsoon, is ang makitaan nila nga we need to stay united. Number 3, God always bless our right doing. And number 4, we must keep our eyes on the fields. On the fields. Now, ano ba kayo suon, mga siya? Our mission is not inside the church. As a believers, Christians, ang atong mission, dili kaning naasulod simbahan. Ang atong mission is what? Outside the church. That's why Christ said, look on the fields. Wala sa iyo, ang awa imong kauban simbahan. Kaya kamutan ka sa kauban simbahan, ma-discourage ka. Ma-open ka. Wahinong na nila ka mo simba. Kaya galantaw ka sa uban na tao. So, sa Ginoo, look on the fields. Ang awa ang atong itawag na fields. And the Bible says, yet, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Kaya so of reaching children is one of our fields. Muna atong mga field, ngayon ta, dito kaila sila. But thank the Lord, may mga bata still nag-attend sa institute class. May mga bata still na nagpalinaw sa puno sa ilo. And that is the fields na nakatatagaan o gamong pagkagat. And I believe God will bless everything na gibuhat para sa ila. Children as a souls also, as a mga kalagpod. Nga they were sinners going to hell. Hell is waiting on them. Ang mga bata, igsoon ang ilang talag, nagapaabot ang impyerno, but they need the Savior. Now, igsoon, always remember, kinsa na magtudlo sila kung di tabulakaw. Kung sagot na napatang ang mga bata nga dito kailang atong impyerno, dili igsoon, dili ka na ang abot sa Ginoo. Always remember, come to God, Christ came into this world to save sinners. Not for the righteous, but for the sinners. Ang Ginoo niya sa kalibutan para sa mga kasala, and including the children. Those little children, so the Bible says, na diya nga tao sila, built in sila ang sala. Sa una, ng batang utang, naman si sala, but thank the Lord, kaya ito nasabta that Christ died on the cross, and He was buried, and rose again for the 3rd day. For us, singles, adults, and also for those children. Ang pagkamatay ni Kristo, pagkalubong o pagkabanaw, wala na nagibuhat para sa mga nagko, but also sa mga bata. Muna, as a Christians, as a believers, we need to understand nga nako kahit ang kadaugan nga atong masabtan, igsuon, nga ang atong panahon nga para sa mga bata, dako ng kadaugan. God wants us to save the children. Na igsuon, ang Ginoo gusto niya ang mga bata luwasot.
But wala laing gamiton kundi ikaw ug ako na nakaangko na sa kaluwasan. One of the reason why you are saved because God wants us to use your life to reach children. Now, ang rason ng giluwas ka is to serve. Amen? Unsa na ito? Unsa man? Mag-reach out sa mga bata. Ang ulo ko isuro sa akin, mga bata, lungol. Mga bata, badlungol. Mga bata, makakon. Sinuot man, ako din mga bata. God, siyempre, bata, God na. Yung nga ka ng mga bata, dili at ikaw, tingay, ikaw ragi lipat, anak. Subangan, okay kaya, magka-record maayo ka sila. Yes, mo ganyan. Kung buhay mo tudlo sa ilag maayo, kinsa man. Kita yun. Kita na makabalo na kung unsay ka mag-uurang gikan sa pulong sa Ginoo. We must keep our eyes on the fields. Our mission is to reach those children for Christ. And number 5, for the last, ito nga yan, 1 Corinthians chapter number 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. And the last point, learn to, mga butang at masabtan for reaching these children, keep giving God's glory. Atong ibalik ang tanang himaya dira sa Dios. Chapter 1 verse 1 Corinthians chapter 10 verse number 31. Ana sa amen. Ato basahon sabay tanan for the last ato bagaan kanahon for the last time moment ay madam. Ready start 31 verse 31 chapter 10 1 Corinthians begin. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Ay so on one thing ato masabtan diri nga ato matun-an gikan sa pagkabot sa mga bata reaching those children for Christ is what? We give back all the glory to God. Now, wala kita ito adri. Kung gigamit ka sa Ginoo sa mga bata, that's good. Kung nag-provide ka sa mga bata, that's good. Wala gibalik niya. But always remember, we need to go back all the glory to God. Amen? Di na, tanan na maghimo para sa Ginoo. Iya sa Diyos. Pasalamat na ka na ikaw ako gamit sa Ginoo. Amen? Whatever we do for God, don't take the glory. Because all glory is belong to God. Now remember this, kasi una ito mamaayo mo tunlo sa mga bata, but pasalamat ang ay mong kinabuhi, gamit sa Ginoo, nga mailan si Jesus Christ, and I believe, tanang glory, tanang himaya, ato nang ibalik sa Diyos. Amen? Everything that we do for God, we need to give back the glory to sa Ginoo. It is all about us. It is all about the Lord. Always remember, we do this for God and not for us. Alam ko na ato nagibuhat, ni-reach out ko sila, dili para nato. Kaya kaya pamut-on, mayroong kita na ato mga tagaan panahon sila. Pastor, nung imbis na di ato na anak sila. Di, na mga nakaila sila, o nakabaloon sila, padulungan, ano na yung suon? Kani nga ba ito yung suon? Dili na tuwa, kung di para sa Ginoo. Amen? Because if we do this for ourselves, ang Ginoo yung suon, ang atong boundary is dili mag-last, but ang pagbuhat sa Ginoo is will last eternity. Now, let's give back the glory diya sa Ginoo. Atong ibalik tanang himaya dira sa Dios. We try to understand every children na masave. Pag example, ay masave. Wa ang ila malunong na save sila o wala. Di na makitaan, na ilang kasing-kasing kung save sila o wala. But I believe this, if those little children, masayon ko sila nga makasulod sa langit more than sa mga ragko na. Dili man nila karon matawag ani. Masabtan ang kabuturan gikan sa pulong sa Ginoo. But I believe this, later in the night, ma-remember nila ang imong gitudlo. Malimtan nila ang mga jokes, malimtan nila ang mga games, pero dili nila malimtan ang pulong sa Ginoo. Naku sa iyo sa Bible book Jeremiah, that the word of God is not void. Nga mubalik dira sa Dios. That's why every word of God, imong gitanong sa ilang kasing-kasing, every word of God, imong gihatag sa ilang, imong gipasabot sa ilang, one verse lang mana, one name on a verse, and even one phrase sa Bible, igsoon, I believe mahimo ng kadaugan sa atong mga kabataan. Remember, we need to give back all the glory dira sa Ginoo. Igsoon, always remember the things that you have learned sa pagtudlo sa mga bata o sa pag-reach out sa mga bata. Number 1, your labor is not in vain in the Lord. Number 2, igsoon, we need to be stay united. Magtuon tayo igsoon, magkaroon tayo united sa tuwing tawag kinabuhi, and God always bless our right doing. Number 4, we must keep our eyes on the field. And the last, keep giving God the glory. Ang tanang himaya atong ibalik dira sa Ginoo. I know it's on something, sometimes teaching children are difficult and not easy. Yes, ang panahon nga gihalas mga bata sa lisod,
dili sayon. But I believe igsuon, tinuod man, naa magilisod, dili mo gusto matudlo sa ilahan. But one thing I know, kung naa may difficult, naa may kalisod sa patudlo sa mga bata, but one thing I know, my God says, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Usahay na discouragement ay sa pag-wake up ang mga bata. Usahay maluya ang mga leaders. Usahay maluya ang atong mga workers. Usahay maluya si pastor. But thank the Lord, when I verse the Bible, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ang tanang kusog magikan ya atong tawag manluluwas sa mga si Kristo. Now one of the preacher said, wala ang yung statement, hindot kayo, duwa ka mong kanina. In the day mo ni said, if I had to done my ministry over again, yeah, dahil mo din, kung tagaan akong chance sa Ginoo nga i-repeat ang akong gitawag na ministry. For pila ka years, dahil mo din na nag-ministry siya. Pero ingo sa dahil mo din said, if I had to done my ministry over again, I would spend more time reaching children. Yeah, dahil mo din, sa ako ang gitawag na ministry, kung tagaan akong panahon sa Ginoo, chance sa Ginoo, nga mabalik sa ministry, I will spend more time for reaching children. Pero baka igsuon, nga na importante ang atong ginabuhat para sa Ginoo to reach those children. Ikaduha ka pastor, Pastor Lee Robertson said, what is statement niya? Pastor Lee Robertson said, God will bless any churches that reaching children. Kung gusto ba ang atong sibang palanginan, let's reach those little children for Christ. Amen? If you want blessing from the Lord, we need to have more time to reach those children for the Lord. And the last statement about children. Amo na nadunggan sa Mount Calvary before. Reaching the reachable. And let the reachable reach the unreachable. Ato kaputo ang mga bata. Kaya ka ng mga bata, makulay mo kapot sa dili na makapot. Doon ba kaigsuon, mas maminaw ang dagko sa bata more than sa dagko. I'm saying, saan ba? If you reach one children, and that children will be a blessing, magbarog dira sa Ginoo, maybe someday, siya ang reach out sa iyang pamilya. Siguro, ang atong panahon, atong atuan iyang pamilya, dili atong ma-reach ang iyang pamilya, pero tungkol ang kinabuhi ang bataa, maunay mo reach sa gitawag na unreachable. Amen? Now, always remember, son, there is a blessing when you reach children. There's a blessing, son, kung atong tumang ang Ginoo sa atong kinabuhi. That's why it is very important to understand, son, we need to have a children ministry. We need to have a tawag na panahon sa patudlo sa mga bata kay someday it will be a blessing na someday the next generation they will stand na anay magbarog, amen? Na ay magpadayon kung unsa atong nasugdan. Now, so for conclusion, what shall we do now since we have heard the message? Children is important for the Lord. Importante kayo ang mga bata dira sa Ginoo. Now, so let's keep on reaching children for the Lord and get involved whatever God wants us to get in. I believe we can do more if we work together for reaching those little children. Like so on, I'm so very excited this coming Monday. I don't know pila ka bata, but I tell my workers na ako sila, okay, walay limit. Kung abot ang 100, sige, abot ang 100. But 7 to 12 years old lang. Ano ko, Lord, give me vision for those children. Yung malo ko igsoon, kung unsa gigugma sa Ginoo, it must be our love. Gigugmaon ko na to. Yes, those children igsoon din, makabalos, balik sa imo ang sugibuan mo para sa ilaha. But I believe God see whatever what we are doing. And God bless each and everyone if we support the children ministry. Amen? Now igsoon, hope involved na ani. Now, young people, you are willing to help us, then get involved. Adults, kung gusto mo matabang, yes, we need some more adults na matabang sa pagtudlo sa mga bata. And we have a lot of prospect pa ng mga purong atuan.
But we have a few laborers lang, kulang mga laborers. We're praying na ma-expand pa ang atong pagkamot sa mga bata, and someday, I believe it's soon, dili jud ka pasagdan sa Ginoo. Please pray for our children ministry, and let's get involved, and let us work together for reaching children for Christ. Mag-aampo tayo, every head bow, every eye closed. Let us pray. Lord, salamat once again for this morning. Salamat, Lord, sa mensahe ng mga dunggan. Lord, naapod ni mga bata, Lord, na aming mga anak, naapod ni Lord God, na mga giatiman ng mga bata, Lord, sa among gitawag na pamilya. But Lord, kung nag-desire man ni nga among mga kabataan sa among palibot maluwas, Lord, tagay po may desire na among pamilya, mga bata po na among Lord God, na sarili ng mga anak maluwas po, Lord. Ayaw pasagdi ang mga ginikanan, Lord. Nabangi sila, mahimong good example, Lord God. Mahimong, Lord God, na panalangin. And most of the time, Lord God, nga ang mga bata mapalayo sa imong mga kamot, kay layo po ni Lord, sa ginikanan. Lord, tuguti ang imong gahong, ang imong kalukoy, Lord, mga madibabaw sa among kinabuhi. We wonder, Lord God, kung saan nagipangimo sa among mga anak. We wonder, Lord, gano'n nga ang mga anak, usahay mapalayo dira sa imuha. But Lord, help us, give us more wisdom. Na whatever, Lord God, kung unsa man ang ilang buhaton, silang kinabuhi, Lord, mahimo ka ni panalangin, Lord God. Lord, bless ang mga young people, Lord, na nag-work na sa ministry. Lord, bless ang mga workers, the staff, and also, Lord God, sa mga nagahimo, Lord God, sa imong buhaton, sa pagtudlo sa mga bata. Lord, ay mga challenges na ay mga kakapoy, kaluya sa among kinabuhi, Lord God. But I still believe, Lord God, ikaw ang Ginoo, nga naghatag ka ng kusog, provision sa matag adlaw. Lord, manangini ang upcoming event, BBS, Lord God, Vacation Bible School for those children, Lord God, nga they need salvation. Lord, we know, importante kaayo, na masabtan nila, madunggan nila yung pulong regarding sa kaluwasan. Lord, I pray sa iyong pagbalik, pag-usap, dagang mga bata kaluwas, dagang bata, Lord God, makasulod sa mong ngarian, tungod kay mga Kristohanon, nga nahigugma o nag-care para nila. Lord, tabangi ang matag-usang, lihok ka ang matag-kasikasin, Lord, whatever, kung unsa man ang among responsibility as a parents, Lord, tabangi ni Lord, nga mapaduol diya sa imuha, para ang among anak ko, Lord God, maduol po sa imuha. Lord, po sa batayin, ganun kami, kanong mga anak, dili mapaduol sa imuha, because layo po ni Lord God sa imuha. Tabangi, Lord, matag-usang, wala may mahimo, Lord, kung wala ka sa mong kinabuhi, kinamong ginampo, kinasalig, kinapasalamatan, in Jesus' name, Amen, Amen. Tayo ko sa ulo, biyong sa matay. So on this morning,